Apolinar Zapra. Attorney Mary Helen Apolinar Zapra. Mayong hapon, Attorney. Kadiyot lang. Hi, Bombo Steve. Sorry, nakamute ko. Hi, Bombo Steve. Mayong hapon. Kanimo din ha. Ug mayong hapon sa tanan staff sa Bombo og technical support sa Bombo Radio Butuan. Ug of course sa tanan na minaw nato gikan sa Apari hanggang Hulong. Yeah. Apil po ang mga naa sa lahi sa gawas na apoy nagatanaw nato nga mga nasa abroad nga mga Filipinos. Eh, Yeah. madunggan ta nila sa paano? Yeah. Worldwide, Attorney Z. Worldwide. Okay. Onya, nag-live pod ko karon sa akong page. Yeah. No, once again, daghan kayong salamat, Attorney, no, sa higayon. Sa imo na usab nga paghatag kanamo diri sa Bombo Radio Butuan kay daghay mga mainit karon nga mga panghitabo, Attorney. Unang-una, diri sa siguro ta, Attorney, mag-una ta nining epekto lagi karon, no, nining grabe nga mga pag-ulan kay kini manggong flood control issue hangtod karon grabe pa kayo kainit din may resulta na ni karon, no, sa grabe nga mga pagbaha ditong dapita sa may kauluhan. Unsay una nini nga mga panglantaw nimo, Attorney? Oo, mao gani nang niingon ko sa akong friend ba. Ganiha nag-message me. Nako dito sa Davao tagtuyot kami. Diyan naman sa inyo tagbaha. Well, actually, kay balo ka, Bombo Steve, dili naman ni bag-o nga kuan kanang unsa pa ni kanang makalagot nga issue sa flood control. Unya kay balo ka matingalan lang sad ko sa atong uban nga mga kaigsuonan nga mga Pilipino nga mobalik lang ang ilang kahalagot sa gobyerno, sa mga kontraktor, maglagot lang na, magbalik ang ilang kalagot kung naay baha. Pero kung muhupa na ang baha, mubalik na po ang ilahang pagsuportaan ng mga politiko nga mga pulpol. Sa tinuoray lang, Bombo Steve, ang ako yung ikasulti is, mauni, ang pinaka-the best nga whistleblower sa kining flood control corruption, kining corruption sa flood control, walay lain kundili ang Ginoo pinaagi sa kinaiyahan. Kay ngano, kung wala pa mag-ulan o kusog, di ba? Wala mahibalaan nga naa di ay mga flood control nga ghosts. Naa di ay mga flood control nga mga substandards. Naa po di ay mga flood control nga kung dili substandard, dili ghost, ang nakapahimulos sa dako nga budget nga kwarta sa kanang flood control project ang mga congressmen, mga senador, o mga DPWH nga mga opisyalis uban sa ilang mga kauban sa konspirasi nga mga kontraktor, mapribado man na or mga congressmen. Mao na makaingon gyud ko, Bombo Steve. Ang pinakagrabe nga whistleblower ang Ginoo pinaagi sa Mother Nature because of this heavy rainfall. Because of the heavy rainfall, maunang dili makakaya ang flood control nga gibudgetan og bilyones sa atong gobyerno, maunang nagbaha. O unsay gibuhat sa atong mga congressmen, I will borrow the famous line of our congressman in the 1st District of Surigao del Sur, si Congressman Romeo Salazar Momo Sr. Unsay iyang ingon, sala sa ulan. Mauna ni Ron. Diba? Gi-interview siya. Ana, naagid na sa Bilyonaryo News Channel, GMA, tanawon na sa tanan nato nga mga tao nga nagibash bitaw sa ato. Unsay ilang ingon, sala sa ulan. Kay ngano daw,
ang ulan daw karon di na daw mapugnan, kusog kuno kaayo, dili na daw pod mo batok og kuan schedule kay dapat daw kung December lang ang kuan habaga unsa na ulan unya karon daw mo kalit lang og ulan so sala gyud ni sa ulan. Pastilan. Kay kung dapat lang yun siguro, Attorney Z, katong trilyones sa pesos nga budget sa flood control, siguro di ni maingunani karon ng Manila o Luzon. Actually, Bombo Steve, nganong unang-una, nganong gibutang nila sa GAA? Nganong nagbutang sila trillions nga mga naabagani unprogrammed, di ba? Unprogrammed appropriations, gibutang nila dito sa DPWH para sa flood control. Kung ila raman di ay sisihon ang ulan, maunang na ay baha. Para sa ako ang manggod Bombo Steve, kung gitarong, kay dapat manggod before ka magbutang og usa ka proyekto, naasab na'y mga planning. Diba? Unsa di ay ng mga planning sa DPWH, unsa di ay ng mga kuan sa pani project proposals. Naaman ay project proposals. Kung ang imo di ay gibutang nga kuan flood control din ha, dili man po di ay makasagang sa floods tungod sa kusog sa ulan. And then we tend to blame the ulan. Para sa ako, kung gipahimutang nila og tarong ang mga flood control projects nga trillions, wala nila gi-ghost, wala nila gi-substandard, unya dili pagyud mga contractors, ha? Kung dili pagyud mga contractors, ang ilang gibutang or katong mga royalty, katong mga private contractors na walay kakayahan, I am sure, Bombo Steve, na dili ing anak ka problema ang flooding in Manila and even in my own province. Kaya di ba? Gibaha po ang Surigao del Sur. So para sa ako, control gani. You cannot stop the rain. Diba? You cannot stop the rain. But definitely, you can control the flooding. That is why there are projects that is flood control. Pero what is happening? Conflict of interest. Klaro kaayo na sa ato ang constitution nga ang usa ka sitting congressman dapat dili siya magkaroon ng pecuniary interest over a project of the government, di ba? Pero unsa, mga contractor, ang uban karon ginapangkasuhan na, nakahibalo naman ta, nga allegedly, according to the news, 30% of the projects goes to the congressman daw. Daw, alleged, because naaman na, but nabalita man na. Di ba? Mapunta 30. So if it's 100 million, 30 million goes to the congressman. Na kung ang congressman pa ang contractor, so aside from the 30% nga SOP, naapot na'y mapunta nga ginansya kay sila man ang contractor. Na plus substandard pa ang ilang giputang. So kung imong tanawang Bombo Steve, makaluluoy ang mga katauhan. Kaya nga naman, imbis kay 100 million, ang project cost, nahimo na noon nga 30 million na lang. Kaya ang 70 million allegedly goes to the pockets. So, mauna karon nga kitang tanan, not only in Luzon, because naaman, ang Davao, bago lang sadmigi, bago lang sadmigi, gibaha. Oo. Pero, kung imong tanawon, dili po ito bago nga flood control project. It has been there for how many decades? So meaning, kung imong tanawon, kung gibutangan pa to og bago na sad,
But then how ka, unsay mabuhat nga ang congressman na mo diri is kuan man administrasyon. Kay balo naman ka kung unsay anti-administrasyon. Yeah. Pangkasuhan, ipiton, kasuhan og cyber libel, parehas na ako. Nga wala man unta ka na personal. Ang ato lang man is accountability. Kay dapat, og ikaw congressman ka, ikaw presidente ka, ikaw vice-presidente ka, senador ka, or congressman, mayor, vice-mayor, bukal, gobernador, vice-gobernador, bukal ka, konsihal, kapitan, kay nagpabutang ka din na sa imong posisyon, pagkahuman ni mo hurar, ana all taking, ang sunod ana accountability, kay naana sa ato ang konstitusyon. Pero unsay ginabuhat, mag-air lang ta og grievances. That is our constitutional right to air our grievances na kasuha naman ng tag milyon-milyon nga kaso nga kuan, cyber libel. Unsa naman unya, kung dili kasuhan, pat yun pag ang atong mga witnesses or ikaw ba ang pat yun? So unsa man ang ato ang ika-expect? Kay balo ka, Bombo Steve, kanang flood control, ingon nila, nagsugod pa daw na sa kay Digong, Tatay Digong. Ang pangutana, asa man sila sa una? Kay ako, gyud Bombo Steve, kung sa una naa pala'y flood control, ghost flood control project, o ang among former dito congressman sa Surigao del Sur, og naa palang nay kung construction company, ako'y una mo file. Pero kay wala man. Nag-search ko, nag-research, nanguan ko mga ebidensya. Among kang congressman sa una, wala man. Katong gipulihan ni Momo, ha? Di na lang ko mo-mention, kay mo ingon na ba dahil sila, binayran ko. Wala man. Unya, naapoy post din na sa former DPWH nga engineer sa una sa Tandag City. Nga pila na kadekada ang flood control din na sa Boulevard. Sa Boulevard sa Tandag City. Former congressman na namo nga project kaloy sa Diyos wala man. Meaning dili substandard. So mautong wala gipang kasuhan. So ang ako is decried. Ang sila ni Bongbong Marcos, sila Auntie Claire, decried that the flood control projects daw anomalies happened way back during the time of Digong. Then why is it that they did not file cases? Diba? So dapat unta, kay nagkuan naman sila, whistleblower naman si Bongbong Marcos, nag-ingon naman siya nga, mahiya naman kayo, iya na lang unta gisugdan og file si Digong og ang uban pa. Pero unsa may nahita po, walay ilang abot lang og ilang bangi-filean. Kay ang mga former DPWH secretaries wala man si Bunuan noon gifailan na noon karon. Pero lagi murag makaingon po ta unsa na nga pagkaklase nga pagka-file nga ang nahita po karon kuan man kanang himuon man noon og state witness. Pasalamat na lang ko nga naay konsensya ang mga taga-Sandigan Bayan Justices. Katong duha, nga wala sila ni sugot. Kay I don't think that Bunuan is the least guilty. Yeah. Kay dumdumon na to, Manggod Bombo Steve, ang hope, ang head of procuring entity, ang DPWH, under Secretary Bunuan. So dapat dili himuon nila nga whistleblower or ilang state witnesses ang mga taga-DPWH. Or pwedeng staff or any employee basta not the secretary. Kunyari, nadala sila kay naa daw milyones nga unsa pa ni nga balik daw. My God, ilaron man ta nga that is only tip of the iceberg. Pila ra ka porsyento to sa trilyones
nga sa flood control, so paano na ako bumbostive? Abihay nimo kung ang katawhan sa Pilipinas nga adunay kagahom o people's power ba to make this politicians answerable, accountable, wala jud. Kung ako lang, unya dili mo tabang ang uban, it's about time for us to wake up. Because our silence will make the evil thrive. Mugara, bitaw na, when the righteous will not do a thing, the evil will enjoy and thrive. Mo na nahitabo. Ako lang ang nagkyaw-kyaw, kita lang duha. Diba? So para sa ako, kanus amanta, kung kita nagyutanan, kita nagyutanan mga matay ta sa flood control, unsay kuya nila combustive. Kanang mga congressmen, nga, mga contractor, mga senador, sila BBM, sila Sara or what, mo travel mo na sila anywhere. Pwede po, kung halimbawa mabaha sila, dili naman na mao ang mansion nga gibaha. Naman sila dagang gibaha, unya kita og bahaon ta. Maura ng atong balay barong-barong pa gyud. Asa ta padulong. Unya og malumos ta simbako. Sila pwede sila i-airlift. Dalon sa Sintlok or asa na kamahalon nga mga hospital. Ang kita nga mga yano nga mga Pilipinhon. Asa ta dalon? Dito ta dalon sa mga provincial hospital or mga government hospital nga bisag oxygen wa jamo. Huwag tambal. Yeah, so mo na para sa ako para matapos ning flood control, kinahanglan ipadayon ang investigasyon o pangusgan nga ato gyud failan og kaso ang tanan gyud sila. Yeah. Like for example, kay President Bongbong, he was the one who signed. Siya ang ning-sign sa GAA. So, siya. Kay nabe, nang ingon sa Supreme Court na decision na even if your job as a head of office is to make a notation or to affix your signature for notation or for approval, you are still liable because you did not exercise prudence and diligence in affixing your signature. Diba? So, mo na para sa kuha silang tanan. Pero kung sinitabo karon, at na po ta sa impeachment, Yeah. focus kay Inday Sara. Focus sa mga senador nga against kay Inday Sara. Focus sa mga congressmen nga against kay Inday Sara. Focus sa mga katawhan nga against sa administrasyon. Ako I am not DDS. I am not pro Inday Sara. I am not pro Pinklawan. I am not unsa na kanang Dilawan o unsa. I am not pro anyone. I am pro the Filipino people and pro country. Ang akong gikalagutan sa impeachment, milyones kada adlaw ang gastuhon. Focus kay Inday Sara, hangtod karon pila na kaadlaw, 11 na kaadlaw, wala gihapon pakitag ebidensya ang prosecution nga link kay Inday Sara about culpable violation of the Constitution. Excuse wala may betrayal of public trust din nga ilang nakuan. Kay katong bitong last, katong si attorney Mel Bato. Attorney... Nasa tumoy sa kundila. Katong witness? Diba? Katong laging kuan, diba? Nagkuan na siya, nga ana. Gamay, mubo ra kayo ang kuan sa depensa. Yeah. O sa mga imong nakita ni karon attorney, Naabay kining nakabutang din na nga personal gyud nga dawat ni Inday Sara ang kwarta. O niya,
Ay, karon attorney, baguhay lang, doon na po to'y pronouncement si Ombudsman na Boying Rimulya, ang imong higalang ombudsman nga kining pag-file na po og kaso. Gato na kang Senator Loren Ligarda. Mong si Loren Ligarda, to ana, mi abroad na po. O sa iyang anak, Apil yang anak. kay balo ka, klaro naman kaayo. Ako ba kay, para sa ako, bilib mang unta ko kay kuan Ombudsman Boying ba sa tinuray lang bulib ko katong bag-o lang siya maubitaw tong nakapahagit nako nga mo file og kaso Oh. batok sa mga contractor sa amua Mm. kay after niya na appoint isip ombudsman nihikayat siya sa mga private citizens Mm-mm. na kung meron kayong mga ebidensya against mga sitting public officials, mga contractors, siya pa ganito nag-ingon, mga contractors, you file it before the office of the ombudsman and we will act on it. Gani, if I'm not mistaken, di ba, murag, ika-10th month pa man niya karon. Basta murag, 1 month pa siya or 2 months pa siya ato, December. Mm-mm. No, to last December, nag-file me sa mga kaparian. Hangtod karon Wa December, gyapon. January, February, March, April, May, June, July, August, 8 months na. Hangtod karon murag makatuo man taan ang ingon ni kuan ni Trillanes nga parking fee. Di ba, sir? Steve? Oh. Kay siya ang naghikayat nga mag-file daw. So nag-file me. So I was expecting that they will act on it na wala man. Mm-mm. Unya sige naman siya preskon. Nga mauni. Perme man preskon. Unya naay gipang kasuhan, lahi man gipang kasuhan mga former congressmen. Ang gusto na ako ka ng mga sitting congressmen nga bisag ni pirma sa impeachment ni Inday Sara, ilagi hapong kasuhan. Lahi man karon kay kung anti Marcos administration ka, ikaw manoon. Ikaw O parehas kay bukuron. Leandro Libeste. Parehas kay Kuan, kay Loren Ligarda. O, bag-o raman na. Pero katong kay Chis Escudero o kay Villanueva, ingon siya nga hinog. Anya karon pagbaliis dito sa majority, Naahat. nahimong hilaw. Naahat. Ambot asa kahataan na dapit nga mangga na hinog na nahilaw pa. Mm-mm. Oh, So mo lang nang akong ingon ba, ang akong hangyo unta, kung accountability ang atoa, ayaw focus kay Inday Sara. Ayaw focus sa pro Inday Sara. Mm-mm. I-focus sa bisag kinsa na dapat daily selective accountability. Mm-mm. Bisag kinsa. O parehas anang kay Martin Romualdez, ha? Para na ako, mura naman nagkuan. Pero ingon ni Martin Romualdez, I am not going down. Spaghetti pababa. Hindi daw siya mag-going down, bababa ng salang. Pero karon murag nausap naman yung istorya. Siya ay isang malinis na tao at saka siya ay biktima ng selective accountability. Mm-mm. Yeah. Pero Basta pa mo. dapat, it's about, ako'y Martin, it's about time for him Mm. to be the whistleblower and sabihin na niya kung sino yung dapat isasama niya na mga mag-wind down. Mm-mm. Yeah. Sa Di po impeachment attorney, ayon sa imong nakita po niadtong presentation, no, labi na sa witness diha sa prosecution, labi na sa pagkuan pod, labi na sa gihimo pod sa depensa, no, ngadto na kang attorney Michael Pua attorney. Unsa imong mga nakita obserbasyon niadto? Actually, kung imong tanawon, unang-una bilib ko sa katong mga public officials, no? Nga nahimo nga witness, taga-COA ba? Mm-mm. Nga nahimo nga witness sa
impeachment. Bilib ko anang ingana ba nga naapagudi ay mga public servants, mga public officials nga mahimo gyapong witness ba against accountability. Okay. So ako murag na okay to nako nga sit-an kay naaman pud siya kuan first hand information kay siya man ang nagkuan, siya man ang nag-audit. Ang problema lang ato kay pagkalas dili naman siya ang pinakalas nga nag-audit. So katong iyang AOM, katong iyang audit memo, dili gyud siya pod ang last nga nagbuhat. So mao tong give question pod sa iyang ha. Again, sama sa akong giingon ganiha nga mapasalamaton ko sa ilang nga nag-witness sila based on their own personal knowledge. But then, kung imong tanawon, wala man gyapon maka-lay down. Kaysa ato amang good, Sir Steve, basta ganit kaso, ma-impeachment ba na, ma-civil, or ma-administrative, or ma-criminal, kung kinsa man gud tong nag-file og kaso, naa ang burden of proving. Naa sa imuha ang burden of proving. Dapat ang imong mga witnesses mo lay down nimo ang tanan, like for example kay Inday Sara, ang ingon nila impeachment gud na. So balik ta sa constitution, ingon sa constitution nga ang impeachable offenses are betrayal of public trust, bribery, graft and corruption, culpable violation of the constitution. Hangtod kanon, nahuman na sila sa article, katong giunan nilang article 4. Wala man. Diri na po sa article 1, para sa ako para sa ako isip lawyer. Dili ingon tungod kay pro ko Inday Sara, para sa ako, wala pag yun nila na lay down ang ebidensya that indeed Inday Sara violated the Constitution or betrayed the public trust because of that. Kay kung ato ganing tan-aw, naaman po, imagine, the confidential fund was released December. Mabalik man na sa public treasury o dili nimo i-kuan. Gastuhon. Dili nimo i-spend. Unya ako, makaingon sa ko, in fairness, na may OVP, Office of the Vice President, in so many cities. Kay gani sa Tandag City na ato before, katong wala pag itanggal iyang confidential fund, na ato dito, wherein makapangayo ka o kuan, mga tabang, unya maka-report sad ka kung unsay mga kuan kumbaga. So para sa ako that was a good project. Why? Because Inday Sara brought to the people the office of the Vice President nearer. You don't have to go to Manila. You don't have to go to Davao City or you don't have to email them. You can visit the office of the Vice President personally if naa kay i-report about unsa pa ni kanang national security or whatsoever. Okay man ang ingana kay that is what Digong is doing every katong mayor pa siya diri sa Davao, every week moadto gyud siya sa mga barangays, bringing the services to the barangays. So maupod to. So para sa ako na kumbaga justifiable nga ingana. Kaya ang ako asad kung i-question nato ang confidential fund, nganong dili nato i-question ang confidential funds sa Office of the President, sa mga gobernador, sa mga mayor, sa mga vice gobernador. Kay naaman na sa Surigao del Sur alone last year, if I'm not mistaken, 50 million a year ang confidential fund. So dapat, kung naay ingana, i-question na tanan. Dili lang ba nga nakafocus ta kay Inday Sara, kay muingon manggod ta nga politically motivated sad. Labi na kay ang gipang kasuhan, puros lang ang mga pro-Inday. So, okay. Attorney, kuha lang po ko gadugang reaksyon sa imuha as a lawyer, meaning hinungihong na pod. Daw na yung mga sugyot balawd noon nga giduso na karon diha sa Kamara ug sa Senado nining pag-postpone sa BSKE. Unsa man po yung mga lantaw ni mo nini, attorney?
Okay. Actually, di ba, katong RA 12232, Mm. katong kuan gani, um, ilang di ba, ikapila naman ni nga postponement. Gi-postpone, tapos ning kuan sila, nagpasa og balaod ang Congress nga kuan kanang ipalayog Mm. ang term, di ba? 4-year term o ang schedule. Actually, under the Constitution, ang Congress, sir, ang naa sila'y katungod, naa sila'y authority to fix, modify, to postpone the term of barangay officials and the barangay election. Mm. Pero, dili po ingon nga, kana nga authority granted to them by the Constitution is kuan na siya kanang without exception nga kung baga kung sila ang magbuot. It's not unlimited. That is still limited. Unang-una, naamagoy right of the people to suffrage. We have the right to choose who we want as our public officials. Diba? Mm. So, kapila naman ang na-postpone para sa ako dapat atong i-question nga kinsa ang maka-benefit gyud kung i-postpone na pud ni. Tagaan kag scenario, sir. Why is it that I am trying to question that? Who will eventually, the persons who will be benefited? Is the people in general, the general welfare of the people, maoy maka-benefit kung dili madayon ang BSKA karong November? Mm. Para na ako dili kay sa amo ang probinsya, sir, ha. Mm. Dapat manggod non-partisan ang BSKA. Yeah. Pero sir, dito sa amo ang magbuot kung kinsa ang padaganon pagka SK, chairman, mga konsehal, mga kapitan. Sir, ang amo ang mga dagkong opisyales kay balo na ang taga Surigao del Sur. Mm. So para sa ako, ibig kay non-partisan na himong partisan. Diba? Mm. So kung imong tanahon, kana pa lang, who eventually will be benefited. Diba? So tanaw na nato kung who eventually will be benefited. Mm. Kay kung ang ilang rason tungod duol na daw unya unsa pa ni kanang dako ang gasto nya naglisod ang mga tao ikuan na lang, sir, gi-interview si Chairman Garcia. Nakingon gani si Chairman Garcia na may budget naman gud na. Mm. Gani ang uban nga budget malaki na daw ang ilahang na gasto ato. So naa na may budget. Kana nga budget is para na didto. Nganong dili na mahilig yun ni ato ang mga politicians ba og technical malversation. Mm. Kanang ilang magbuhat sila balaod aron ilang realign sa lain nga budgetan ang anaan naman ay budget. Like kanang mga flooded area. Naan na budget sa DSWD. Naan budget sa ato ang mga cities. Naan na sila mga kanang sa pani mga budget sa ingana para makatabang sila sa mga nganong kuhaon man ang budget sa BSKA nga naan naman na nakabudget. So ato ginang questionon unta. Karon para sa ako luoy ang mga maayo nga konsehal o ang maayo nga mga kapitan kung puhon mapadayon. Kay mga maayo man sila. Pero luoy ang katawhan kung dili madayon kay kadaghanan porya gaba pod ang mga kapitan o mga konsehal o ang mga SK. So mao na. So two sides of the coin, pero para sa ako, sir, dapat ipadayon. Dapat dili nila dili nila i-postpone kay kapila na postpone. Yeah.
Oo, unya kung gasto ang ilang kuan naa na nay budget. Mm. Nag-ingon gani si Garcia nga dako malaki na daw ang ginastos sila for the preparation of the BSKE election karong this November. Yeah. Attorney Z, daghan kayong salamat attorney ha sa oras o kaygunan nga imong gihatag kanamo diri sa Radyo Butuan. Lastly, attorney, basin no na pagka-mensahe nga imong ikapaabot labi na sa mga naminaw na to naglantaw sa program na to. Karon nga po na attorney. Okay, ang ako lang mensahe sir, I will borrow the kuan of Kati Binag. Ganahan ko sa iyang post. Sa iyang post ako ganing gi-share sa akong page. Akong basahon na lang kay mas maayo man ang basahon nako ug mao na lang pud ni ang akong mensahe sa katawhan sa atong tanan, mao na lang ni ang ako ang mensahe. Their power is temporary. Their power is temporary. Our silence makes their corruption permanent. If we tolerate the abuse, we deserve the leaders we get. So, mao na ang akong mensahe, sir. Temporaryo ang kay gani, sir, di gyud ko mutuo nga powerful ng mga congressmen, senador, dili gyud ko mutuo. Kay ang powerful gyud, sir, ang Ginoo ra unya ang katawhan. Temporaryo ra nang ilang gahom kung naaman. Pero ang ato ang pananahimik sa ilang mga corruption ug accountability permanente na. Kung atong itolerate ang ilang mga abuse, kung unsa nang ato ang nakuha karon, merisi natong tanan. Maura gyud na og daghang salamat and God bless Bombo Radio Butuan, my favorite radio station. Yeah. Once again, And my favorite host, Bombo Radio Steve. once again, Attorney Mary Helena Pulinar Sapra, Attorney Z, mayong hapon, God bless, ingat. Thank you, God bless. Bye. Okay. Daghan kayo